Yo, Soy, at sa mga Soy Army ko dyan, ano. Mainit na usapin ngayon is yung usaping walker. Madaming mga Soy ko nagtatanong sa akin, Soy, okay lang ba yan na order ako ng walker? Okay lang ba yan na bumibili na lang ako ng babae instead nagmamahal ako? Kasi nakakaurat naman talaga mahalin ng babae nowadays, Soy. Puro ganyan yung mga message sa akin. Kasi lagi na lang akong ginagamit, Soy. Lagi ako niloloko. Nagchichitan. So, this time, Soy, gusto ko na lang magtrabaho. Bumili na lang ng walker kapag gusto ko ng pleasure, no? Sa akin, uunahan ko na kayo. Walang masama kung gusto mo ng walker at mabilisang yes ng sex. At lalong-lalo na kung afford mo naman, no? Huwag mo kakalimutan magproteksyon, ha? Number 1 yan. Pero kasi, para sa akin, ang mostly mga lalaki lang na lagi nag-a-avail ng mga walker is yung mga lalaking mababa yung self-esteem. Mababa yung self-esteem, mababa yung self-confidence, mababa yung tingin sa sarili. Ba't ko nasabi yun, ano? Kasi yung consent para sa mga lalaking mababa ang self-esteem, ang pagkakaano nila sa consent, basta mag-yes lang ang babae sa bembang, okay na yun. Kahit transactional sex yung nangyayari. Okay na sa kanila yon, satisfied na sila doon. Pero yung mga lalaking may matataas na self-esteem, mga lalaking binavalue ng sobra yung sarili nila, hindi lang para doon ang consent ng sex. Para sa kanila, ang consent ng sex is merong real deep connection between you guys, sa inyong dalawa ng babae. Kahit gaano ka pa ka-stoic, kahit gaano ka pa ka-emotionless, o stay cold, kung halimbawa, mararamdaman mo na iba pa rin ang bembang ng babaeng talagang tinitingala ka. Ng babaeng ikaw ang gustong makasama. Ng babaeng handa bumuo ng legasiya kasama ka. Ng babaeng handang gumawa ng baby na kamukha mo. At mahal na mahal ka at pinagpipray ka. Iba yon sa walker lang. Ano? Ang mga lalaki may mataas sa self-esteem, yan ang gusto nilang consent sa babae ng bembang. Is yung may halong mahal na mahal talaga sila ng babae na yun. Ngayon, kung malagi kang bumibili ng walker at mahilig ka talaga at parokyano ka talaga ng mga babaeng pawok, ang risky kasi dyan, Soy, hindi lang naman sa ethics mo eh. Sabihin na natin nagko-condom ka palagi, paano yung bibig mo? Pwede ka magka-herpes. May mga ibang sakit na pwedeng makuha sa bunganga. Kasi syempre, gaano mo kasigurado na hindi pinuputokan sa bunganga yung babaeng yan? Yung walker na binibili mo. Gaano mo kasigurado na ilan lang kayong gumagamit dyan? Paano kung 100 pala? Paano kung 50 pala kada buwan yan? No? Hindi mo alam. Kasi hindi naman naamin yan in the first place. Pag tinanong mo yung walker na yan, no, sanay magsinungaling yan, depungal na yan. Maniwala ka sa hindi, lahat ng walker sinungaling. Ubod ng sinungaling. Pag tinanong mo yan, sasabihin yan, hindi, ikaw lang nakakasex ko, ikaw lang binabalik-balikan ko. Pag tinanong mo yan, nagipit lang naman ako kaya ako pumasok dito pero hindi totoo lahat yun. Napaka-risky siya sa kalusugan mo bilang lalaki. Kasi yung bunganga mo, pwede rin magkaroon ng sakit yan eh. Pwede kang magkaroon ng warts, sa balat, mga iba pang transmitted disease. No, kahit sabi mo mag-condom ka, walang ligtas yung bibig mo, walang ligtas yung balat mo sa buni kasi syempre pasa-pasang lalaki nakakasama ng walker na yan eh. 'Di ba? Doon lang tayo sa facts na hindi siya healthy sa iyo. And what if mabutas yung protection mo, yung condom mo? Mapasukan ka ng likido niyang madumi. Tapos ka. Tapos ka. Paano kung sobrang malibugan ka since kaya ka nga bumibili ng walker kasi malibog ka eh. Hindi mo kayang kontrolin yung lust mo, kaya walker ka na lang ng walker. Paano kung isang beses gusto mo tirahin ng raw? Pwede mangyari yan kasi mahinang klase ka eh. Dahil kaya ka nga bumibili niyan eh. Dahil hindi mo kayang bumingwit ng mga babae na genuine yung pagmamahal sa'yo. O sabihin man natin hindi unconditionally, but still meron siyang feelings for you. Okay? Pag tinira mo ng raw yung walker, tapos ka talaga, sabi ko sa'yo, tapos ang boxing. So, para sa akin, kung ako tatanungin talaga, against ako dyan. Kasi bukod sa unhealthy yan sa'yo bilang lalaki, hindi rin maganda sa utak mo yan. Kasi may mga lalaki may hina eh, paano kung ma-fall ka? May mga lalaki kasing akala nila, kaya na nila kontrolin yung emosyon nila, pero pagka hinarap mo sa walker,
Hinahinan lang ng walker, niluto-lutuan lang ng walker, o kaya sinamahan ka lang ng saglit ng ilang araw, niliviinan ka ng walker, kasi may mga ganyang walker medyo napapalagay din. No, sinakyan-sakyan ka ng ilang araw, 3 araw siya sa bahay mo, nahulog ka. Finish ka. Masasaktan kay mentalidad mo, yung puso mo, masasaktan. Aksayado oras pa. Aksayado pa sa pera. Okay? Mabalik naman tayo sa kabilang banda, no? Bakit nga ba nagchichit ang isang lalaki sa isang babae? Ako, madalas ko napapansin, madalas na niloloko ng mga lalaki is yung babaeng mabunganga. Yung babaeng butangera. Ayan, kaya kung makikita ninyo yung issue sa social media ngayon, niloko ang isang babaeng female influencer ng kanyang asawa at bumibili ng walker ito at may kabit pa, daming chick, no? Kasi ano ba napapansin ninyo? Mabunganga, diba? Pero I know hindi niya deserve yon dahil lang mabunganga siya, but still, isa sa number 1 factor dyan, hindi nyo ma-deny boys, mabunganga, butangerang babae. Walang lalaking sino man ang hilig na hilig sa babaeng butangera. Nakakairita yan. At isa pang banda, no? Kapag ang babae sobrang masculine at mabunganga, at siya palagi yung nasusunod, which is I will assume, ganun ang nangyayari sa relationship nila kasi halata naman na maskulado yung babae, di ba? Nakakatamad yun. Kaya isa rin sa reason yun kung ba't nag-cheat yung lalaki na laging kinokontrol ng masculine. Kasi nakakatamad naman talaga sumama sa babaeng maskulado. Kung financially stable lang yung lalaki niya, malamang hindi sasama sa kanya yun. Nakakatamad yun. Ibibigay sa'yo yung pera, tapos siya magmamando sa'yo. Tangin, nakakaliit ng pagkalalaki yun. Ultimo kasal nila, di ba? Parang, ganito mangyayari sa kasal, nag-video-video sila, di ba? Ganito mangyayari sa kasal, bla 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 bla. Ayoko na may bata, ayoko na may ganito. Parang putang ina. Shut the fuck up, di ba? Kung ako, malibawa, napunta sa akin yung ganun, naging girlfriend ko, pero may pera ako, pero financially stable na ako, Tanga na dumating sa buhay ko yung ganun, mamando-mandoan ako. Ito, pera sa daw. Pero ako masusunod mostly dito sa putang ina, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Tadyakan ko pa pala yun. And bigyan nyo na lang ako ng mid-20s na babae and marunong mag-shut the fuck up. Ganun lang. Kahit sabihin pa natin multi-millionaire yan, kahit pa sabihin natin may 50 million sa bangko yan, and then sa akin few million lang, halimbawa, ganun lang, halimbawa lang naman to basta meron na rin ako kahit papano, no? Sa senaryo na to, no? Gugustuhin ko pa rin babaeng 20s, mid-20s, shut the fuck up lang siya, and then, dyan lang siya. Kesa dun sa babaeng 35, 36 na mamando-mandohan ako, fuck, sa'yo na pera mo. Kahit nga maging minimum wage earner lang ako, halimbawa hindi ko siya pipiliin, bukay ng inang yan Sa kanya na yung kotse niya, sa kanya na yung bahay niya, okay na ako sa small house muna for now. Pero kasama ko yung mid-20s na babaeng hindi praning. At marunong mag-shut the fuck up. Tangin naman, masaya pa rin yun, no? So para sa akin, sa mga nagtatanong ng walker, ako against talaga ako dyan. Pero again, kung mayaman ka, kasi ito rin yung laro ng mga ibang ballin na matatanda na mayayaman na no? Mga multimillionaire. Madami silang pera kasi. So, bili lang sila ng bili ng mga artista, alam nyo naman yan, natutunugan nyo naman yan, maingay sa SOCMED yan, madali, yung iba dyan, totoo. Binibili yung artista, binibili yung model, fast transaction, bembang lang, tapos magkakalimutan. Yun siguro pwede kasi multi-millionaire ka na. Ano pa bang gagawin mo sa buhay mo? May yate ka na, may bahay ka na, may sports car ka na, kompleto na yung mga anak mo ng mga gamit at bahay nila. May generational wealth ka na rin. Tangina, ano pang libangan mo sa mundong to? Wala na. So, ang libangan na lang ng mga ibang ballin na mayayaman dyan na matanda is tumulong sa kapwa or bumili ng artista para ma-experience yung mga ganong bagay. Hindi ko sila masisisi. Again, wala tayo sa posisyon nila. Doon lang ako siguro papabor kapag multi-millionaire ka na, hindi ka na nasasaktan sa mga ganyan-ganyan binibili mo na bitch na yan, di ba? And sobrang busy mo na talaga, CEO ka na ng maraming company, sobrang busy mo, wala mapaglagyan ng time, kaya kailangan mo lang bumili ng transactional, no? Ayaw mo rin ng chick kasi nga baka ikaw ay gamitan ng low advantage. Pwede yon. Okay?